Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin sa pagkatalo kahapon ng Dallas Mavericks kontra sa Memphis, tuluyan na nga silang nalaglag sa playoffs dahil dyan magfo-focus na lang ang buong team sa gagawing pagbabago sa off-season. Pwede nga sila ditong gumawa ng move para pagandaan ang inaasahang pagbabalik ni Kyrie Irving sa darating na January next year mula sa injury sa tuhod. Pero kahit man eliminated na si Anthony Davis at ang Dallas, may pag-asa pa rin silang makakuha o siya ng championship ring kung sakaling magkampiyon ang Lakers. Kaya hindi na nakapagtataka bakit suportado ngayon ni Davis ang kanyang dating team matapos nitong sabihin na kahit man i-trade siya ni Rob Pelinka, patuloy pa rin naman niyang susuportahan ang kanyang dating kupunan. Good luck nga daw sa magiging game ng Lakers at Wolves at serye. Sana magsunod-sunod ang panalo. Sinabi rin naman ito na kung merong isang team yung pinaniniwalaan niyang magkakampiyon, eto nga daw ang Lakers na may kakayahan na dominahin ng playoffs ngayong season. Samantala, maliban kay Maxi Kleber, kompleto nga ang lineup ng parehong Lakers at Minnesota sa Game 1. Kaya expected na magiging mainit ang labanan lalo pat star-studded ang makabilang kupunan. Hindi rin naman talaga binigo ng mga fans sa kanilang unang game matapos maging dikit ang first quarter. Kagaya ng inasahan, naging physical nga talaga ang Minnesota na siyang problema ng buong Lakers, lalo ni Luka na sinasabing nagkaroon lang naman ng magandang performance sa first quarter, ngunit simula niya na nagkagulo-gulo ang game plan. Kaya kailangan talaga ng Lakers na maging consistent at maglaro ng pisikal sa kabuuan ng laro. Kailangan rin naman nila ditong limitahan ang 3-point shooting ng Wolves kung saan dito nga sina natalo. At ayon sa isang analyst, napakalaking problema ngayon ng Lakers sa kanilang matchup since masyado silang dehado sa laki at lakas dahil sa kawalan ng legit na sentro. Hindi nga po masyadong nakakabuelo si Luka Doncic sa kanyang mga galaw. In fact, nakakuha lang naman ito ng 1 assist sa Game 1, malayong malayo sa kanyang performance. Hindi nga sila nakakagawa ng pick and roll alley-oop plays sa laki ng front court ng Wolves, kaya kailangan talaga ni Coach JJ Redick gumawa ng ilang mga adjustment. Sa kabilang banda, sa pagkapanalo kahapon ng Memphis kontra sa Dallas, opisyal na nga nilang nakuha ang 8th seed kung saan kakalabanin ng best team na OKC Thunder. Kaya sigurado nga pong sobrang mahihirapan dito ang Memphis, lalo pat halos magkalayo rin naman ang agwat ng lakas ng dalawang team. In fact, hindi man lang nga po nanalo ang Grizzlies sa OKC sa 4 games ng kanilang regular season head-to-head. Meron pa nga pong kasalukuyang 9-game lose streak ang Memphis sa tuwing kalaban ng Thunder. Bukod dyan, dagdag na problema pa ng Grizzlies ngayon ang pagkakaroon na Ja Morant ang ankle sprain na siyang nirereklamo niya. Ayon sa balita, kinailangan pa nga po nitong magpaturok nang mawala ang sakit na rason bakit nakakapaglaro ito lalo sa last game kontra sa Dallas. Pero hindi rin naman nagtatapos dyan ang delikadong kalagayan ni Morant dahil hindi pa rin naman nawawala ang sakit ng kanyang paa, kaya no choice kundi magpaturok ulit sa mga susunod na araw para makapaglaro siya ng maayos laban sa OKC Thunder.